pulso natin ngayon na sasagutin ng bayan, ano ang epekto sa iyo at sa pamilya mo ng Bagyong Christine? Ay maraming damages. Yung mga tanim, tapos yung building, yung banana plantation natin sa likod, ubos. Almost 17 inches dyan sa loob ng bahay. Dito naman sa kwan namin, ito, kung anong level nung dumi dun sa pader, yan ang level nung flood level. Lahat yan, pati doon sa loob, sa garahe. Malaki ang progresyo ng Bagyong Christine sa amin dahil ang dami naming nasalanta katulad ng mga gamit namin. Inabot kasi ang loob ng bahay namin sa unang baitan na hagdan. Kung makikita nyo dito noong kasagsagan ng Bagyong Christine, halos lahat ng bahay dito sa Joselito, hindi lang naman Joselito, halos buong Pasig is inabot talaga ng baha. Then nawala ng kuryente, almost ilang hours din yun, halos nasa 24 hours. Tapos mga karatig street namin meron na, bukod tangi ang Joselito ang wala pa. Tapos sa tubig din ganun din kasi maraming mga bata ang walang supply ng tubig, kuryente na halos malamok, hirap sa transpo kasi nga dahil sa baha. Tapos sa hangin na dalang dulot ng Bagyong Christine. Malaking epekto dahil sa walang kuryente. Ang stock namin is pwedeng masira. So malulugi kami if ever na hindi dumating ang supply ng kuryente at tubig. Kasi yun yung naging malaking epekto talaga sa amin. Hindi kami makapagbukas ng isang negosyo namin dahil wala kami supply ng tubig at kuryente. Then nabaha pa kami, hindi kami makapaglinis dahil wala nga pong supply ng tubig. Mahirap yung epekto at abala sa trabaho din pati. Maraming yung mga damit namin, kabarasa. Nakakatakot parati. Siyempre yung mga anak ko maliliit pa. Yung sa loob ng bahay namin hanggang dito. Sa loob ng bahay namin. Dito sa labas hanggang dito. Hanggang sa ulo. Mayroon ba akong taas dyan? Karedy ko lang masok. Kung sakali ka akong magtaas pa, di bubungkaling ko yung bubong. Wala pa mang tubig dyan. Takot anak siyempre. Tapos yung asawa ko kasi stroke pa. Kaya kami nag-rent dito anak kasi nagtatrabaho yun sa Hall of Justice. Na-stroke naman. Para makapag-work ulit kasi may dalo pa kaming college. Malapit lang sana dito sa isang ikot lang ng tricycle, Hall of Justice. Kaso ganito naman, bahain pala dito. Di rin naman namin alam. Kaya kumbaga naghahanap din kami ng medyo hindi naman binabaha. 8 months pa lang kami dito. Tapos may isa akong apo. Ay, kuryente anak, kahapon din meron. Kasi naglinis na dito yung mag-asawa, saka yung isa kong anak na dalaga. Kanina daw sabi nung may-ari, di naman daw sila nag-alam, yun lang ibang nagre-rent. Nagkaroon daw mga 30 minutes, nawala na rin. Una-una, yung hanap buhay, naapektuhan sa amin. Pangalawa, yung mga kabuhayan namin, mga damit namin, mga gamit namin, nagkang rasa. Tapos ang loob ng bahay namin, napasok ng putik, ng tubig. Kaya malaking epekto yun para sa pamilya ko. Tsaka yung sa communication namin, halos hindi kami kasi nag-brown out. Yung mga gadgets namin, nawala ng battery. Hindi na, nag-worry na yung ibang pamilya namin. Hindi namin alam. Kasi di naman kami makalabas dito dahil hanggang dibdib ang tubig dito. Okay naman yung tubig. Yung dating pressure niya, ganun din naman yung pagbalik ng tubig. Sa amin, hanggang dito, hita. So ngayon, yung dito sa labas, hanggang dibdib, halos dyan, yung yung gate na yan, yung steel mat, yung flat sheet na yan, hanggang dyan. Yan ang baha dito. Kasi dito, hindi maayos ang drainage. Hindi maayos ang drainage dito. Hindi uniform. May maliit, may malaki, may mababaw, may malalim. Kaya yun ang problema namin dito. Kahit kasi ulan lang, talagang nagkakatubig dito. Yan ang mga street namin, kami na lang ang meron. Kasi hindi level ang kalsada dito. Kaya yun, tinutubig kami dito. Kanya-kanya na lang ng linis. Kasi magkakadinggi kami pag hindi yun ang epekto sa amin pag halimbawang hindi kami naglinis ng mga kanal-kanal namin. Pero matagal naman ang alam niya ng mga ng DPWH, ng barangay. Alam na nila yan, ganyan. Pero sabi, gagawin na daw. Sobra pong mahirap at katulad po noon, binaha po kami, mataas po ang tubig. Ngayon po, yung mga gamit po ay
lumubog po sa baha. Dahil pong nasirang gamit. Tapos po, ngayon po, ito, naglilinis po kami at ilang araw na nga po, pangatlong araw na po namin paglilinis. May tubig na po, nadating pa lang po kahapon. Nakaano man na po kami, nakalinis man na po ngayon. Ay, hanggang dyan po, sa baywang po namin, dito po ang tubig. Kaya, grabe po ang turuma sa amin ng bagyong Christine. Nung nagbagyo po kasi, binaha dito sa Pasig. Tapos, nung bumaha po, pumasok dito yung tubig. And ang naging epekto po is, nabasa yung karamihan ng mga gamit na importante sa amin. Tulad ng mga damit. Saka yung mga, alaga naming aso sa kapusa na lubog sa baha. Dito sa Ofelia, hanggang lagpas lang ng talampakan. Baba lang naman. Pero dun sa kabila yung mataas.